basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Po, yan. Ngayon, dito pa sa isang video clip. Okay, so nakita nyo mga kapatid, pareho yung dalawang salin na yun, no? So eto na, pupunta na tayo sa climax, no? And ito after 2 hours and 30 minutes na matyaga ko rin panonood, no? Finally, darating siya sa climax, no? Sa dulo, na kung saan ipapakita niya naman yung binasa niya talaga doon sa debate. Okay? Dito niya nagagawin yun. But before doing that, mga kapatid, no? Ay i-reiterate niya yung showdown, ano? I-reiterate niya yung hamon na ginawa niya, no? Para masilo ako, para ipahiya ako, no, mga kapatid. Yun lang naman yun eh, no? But diretsahan, no? Yun talaga plano niya doon, ipahiya ako, no, mga kapatid. Nakakita siya ng opportunity, no? Na-sense niya siguro na hindi nakikita ni Erwin, o hindi nakapag-devise na siya ng mga ng mga schema na gano'n, no? At eto na nga, ano? Kaya bago niya ibigay yung climax, uulitin niya yung showdown. Eto na tayo. Eto na tayo. Uulitin ko lang, Ulitin ko lang yung showdown. Pag naipabasa o nabasa ko ba na tama ang nasa video, aaminin mo ba na ikaw ukulto at hindi ang adventist? Tatanggapin mo ba? Yes or no? Wala ka na kung may dadahilan, wala ka na magagamit na 10 seconds. Yan. Sagot niya, okay, sige, call. Ipakita mo dito ang salin ng magandang balita mo dyan, siya sabi mo, na word for word na binasa mo sa debate. Ngayon, ano yung binasa ko? Ito po yung binasa ko, mga kapatid. Yun, ito na, pinakita niya na yung binasa niya, no? No, makikita niyo po dyan, mga kapatid, no, na talagang yung doon pa lang sa itsura ng balat, parang yung mga lumang Biblia talaga, no? Ganyan po kasi mga itsura noon, no? Yan po ang binasa niya na pinapakita niya dyan from the face value of the evidence, no? Ay talagang yan ay published by Philippine Bible Society. Alright, ayan po yan, no? So, from the face value nga of this evidence, I now admit na talagang meron siyang binabasa. Meron, no? Meron po. Inaamin ko na po yun. At inaamin ko na rin po, no? Na hindi ko talaga nakita ito. Hindi ko nga alam to no? Nagtry ako maghanap sa internet. Wala akong nakitang ganun, no? Kaya ito, meron, ano? Okay, so nakita niyo mga kapatid,
pareho yung dalawang salin na yun. So, yun yung naging ano niya, no? Naging kinalabasan ng kanyang panunood. Oh? At natutuwa naman ako kasi talagang tinapos siya yung videos. Kaya lang, ang nakakalungkot naman, nilikot niya yung videos. Oh? Na ngayon naman, nagkakaroon na kayo ng tawag dyan, ng ginagawa nating pagtatama. Ano po? At ito, masasabi kong tawag dito, masasabi kong mahirapan na siyang bawiin uli, no? Yung pagkapahiya niya doon sa naganap na debate, mga kapatid. Oh? Kasi napakalinaw nang tinanggap niya po ang hamon. No? I-post nga natin yan, no? Sa wall, ano? No? Kabubuli kasi ng kabubuli niya. Oh. Eto. Kaya sabi natin, pag naipabasa o nabasa ko ba na tama ang nasa video? Oh. Aaminin mo ba na ikaw ay ikaw ang kulto at hindi ang Adventist? Tatanggapin mo ba kako yun? Ha? Yan. Wala ka na kako magagamit na 10 minutes. No? Sagot niya, o sige Col, ipakita mo dito yung salin ng magandang balita Biblia na sinasabi ng word for word, ha? Take note, ha? Ang babasahin yung sinasabi na word for word na binasa mo sa debate. Ano pa? Camacho Jr. Baisa, go ahead. Ipahiya mo ako. Ipahiya mo. Kung kaya, malagyan ka natin ng highlights yan. Yan. Hinighlights ko na, ha? Ipahiya mo, sabi niya, no? Yan. Pagkatapos, nung nabasa natin, sumama loob. Sumama loob nung nabasa natin. Ha? At ito pa, sabi, ha? Ang tawag ko na sa kanya talaga ay master liar. Okay? Yan po yan. Then, ang sabi ko po dito sa aking post, no? Sa kanilang recent debate with Pastor Eric Villanueva, huling-huli again ang pamamuluktot ni Mr. Master Liar Fernando Baisa Camacho sa salita ng Diyos. Patunay lamang ito na ang mga taong katulad nitong bulaang mangangaral na si Camacho ay totoong kampon ni Satanas, the father of lies, John 8:44. No? Yes, matalas na mga salita, mga kapatid. But again, I am not in any way, shape, or form apologizing. Bakit? Totoo po kasi yun na ang mga bulaang mangangaral, no, ay talagang kampo ni Satanas. No? Nagbabalat tupa, nagbibihis tupa, pero sa loob ay mabangis na lobo, mga kapatid. At walang ibang sasabihin niyan kundi puro kasinungalingan. No? Yan po ay mga kampo ng kadiliman, hindi po yung kampo ng liwanag o ng Panginoon. Yan. Eto nagbubumirang na naman. Sino ngayon ang puro kasinungalingan na pinagsasasabi? Ha? Yan. So, yung pinaspasan nating mga detalye ng videos, lumalabas si kapatid na Erwin tuloy ang sinungaling, Isa na riyan yung sabihin na yung daw ang Biblia Tagalog daw yan ng King James Version. Di ba? So, nagbubumirang lang, mga kapatid. Nagbubumirang, ha? Eto pa, natutuwa pa ako dito sa sinasabi niyang ito, ha? Ano daw, yung mga binibigkas niyang mga matatalas, no? Mga madidiin na mga salita. Eto, wika. Ang sabi ko pa po dito, sa timestamp na 1 hour, 17 minutes and 23 seconds, pinapabulaanan niya ang stand ni Pastor Eric gamit ang talatang Deuteronomy 5, 2 and 3. Ang kanyang ginawa, bumasa ng salin ng magandang balita Biblia, ngunit binaluktot ang nakasulat doon. Narito po ang transcript para makita ninyong lahat at suriin. Okay, tinipe ko pa po, no? Verbatim yung kanyang pagkakabigkas. Ayan po, nasa post, ano? Mga kapatid. Ngayon, again, no, ang sabi ko pa po,
talagang inano ko po no? Chinek kong maigi. Ayan, i-share ko po sa inyo, I-share ko po, nandiyan sa screen. Alright? Yung pong nasa top left, nasa left side, far left, ayan po ay sa Bible Gateway, na isang website. Makikita niyo po doon sa verse 3, pareho po doon sa ang Biblia na ginamit ni Pastor Eric, na nandun naman sa kanan dyan sa screen ninyo. Then, yung nasa gitna naman po, yan po yung Bible app ko na MBB, pareho rin po. At ang salita ng Diyos Biblia, yan po na kulay dilaw. So, talaga pong chinek ko pa kung maigi yan. Chinek ko maigi, mga kapatid. Hindi naman tayo basta-basta reckless na lang basta na lang nag-rely sa memory. Hindi system po. Tingnan po, ang nangyari mga kapatid, eto na, ni-review ko na po siya dito. Ang sabi ko pa po dito sa post, ganun po ba nakasulat sa salin ng MBB? No, hindi. Kundi ito po at pareho sa diwa ng salin ng ang Biblia. Alright? Ayan, ni-screenshot ko pa po doon sa post na yan. Now, eto na, I rebuke Camacho. Hoy, Camacho, sabi ko, mahiya ka sa pinaggagawa mo, kampon ka talaga ni Satanas. So, yun yung mga termino niya, At tuloy natin. Isa kang sinungaling at bulaang mangangaral, Ngayon pa lang, hinahatulan ka na sa impyerno dahil sa mga ginagawa mong pagyurak sa salita ng Panginoon. Nakagaya nito at sa marami pang pagkakataon. Opo, hindi lang po ito ang first time. Kung susundan niyo po sila at kayo po ay may alam sa Biblia, talaga po maraming pagkakataong binabali nila ang salita ng Diyos. Yeah. So, yun ang kanyang conclusion kasi nakabase siya sa kanyang private interpretation. Hindi siya talaga nakasandig doon sa Biblia. Malinaw na binasa natin sa Hebrew text, di ba? Na talaga meron pang umiiral, kaya lang, dahil ang gusto niya baliin ito, kaya gagamit siya ng ACGS tactics. Pasusunurin niya o pinapasunod niya yung Biblia sa gusto niya mangyari para yung tao naman na makakapakinig na medyo mahina pa sa ganitong kalagayan, mapaniwala niya. Kaya lang nabibigo siya rito paulit-ulit po siyang nabibigo. Sabi ni Sargi Chua, good morning bro Camacho. Bro Camacho Jr., Fernando Baisa, maganda mag face-to-face debate para magkaalam na maganda kung medyo habaan ang time, sabi ni Sargi Chua. Ito na nga po kapatid Sarge, yung ating pinag-uusapan kanina kasi doon pa lamang sa offline full of stress na si kapatid na Erwin de la Cruz. At nakikita natin na yung kanyang antas ng kalusugan medyo hindi maganda, At baka lumala pa ito pag magkaroon pa ng isang part, Pero di pa naman natin tinutuldukan na wala na talagang dialogue na mangyayari, titingnan lang natin, ang tabayanan natin kung humupa na yung kanyang stress, kasi parang nababanaag ko may sign of na kasi depression ang kapatid na natin, concern lang tayo sa kanyang kalusugan mga kapatid, ang tabayanan lang po natin, malay natin, good evening kapatid na Edmond Menyes, yan. Ali Baradas, good evening po. Masama talaga loob niya kapatid, di niya matanggap. Arlie Baradas. Shout out kay Yolb Nogard. Jerry Corpus, shout out po sa inyo. Checkmate talaga. Sabi checkmate talaga. Sabi niya, na-check niya maigi pero umamin na may nabasa Kap Camacho. Ang tanong, tunay ba siya sa kanyang showdown? Yan, nahalata na ng ating mga viewers, po? At meron pa po akong appeal sa mga pastor at elders ng SDA Church, hayaan nyo na lang bang mamayagpag sa ere ang mga kasinungalingan ng inyong NTUC recognized debater apologist na ito, Yan ang panawagan ko sa mga pastor at elders ng SDA, Aba, mahiya naman kayo sa Diyos at sa mga sarili ninyo, sabi ko. Sino sisita sa kasinungalingan nito ni Camacho? Sino?
kung magsasawalang kibo kayo dyan, no, hindi naman lang siya i-call ang attention niya, eh sino magko-correct? Hindi lalong lalaki ang ulo nito, nakakalusot siya, no? So, yun yung mga pasaring niya, mga kapatid, ano? Oh, kaya lang, hindi kasi niya alam yung aral ng Biblia, no? Kaya kahit na pasaringan mo yung mga matataas, yung mga nag-recognize sa atin, ano po, alam ng nakatataas, ano ba ang posisyon ng isang debatistang Adventista na nananangan sa salita ng Diyos. Ano po? Yan. Kaya walang epek yun, kumbaga sa kumbaga doon sa kanyang ginagawa, no? Walang epek po yun. Ngayon, eto pa isa nakakatuwa sa sinabi niya. After ko pong mailabas yung aking flaming na yun, yung flaming rebuke na yun kay Camacho, no? Ay nag-aabang po ako na kung ipapakita niya ba yung talata na binasa niya after one day or no? After a while, hindi pa rin, wala siyang ginagawang aksyon, ano? Alright, so, naglabas po ako kagad ng follow-up, no? Pina-follow up ko yun. Sabi ko dito sa pangalawang post ko po, saan mo nakuha ang salin ng MBB na yan, Camacho, no? Dahil lahat ng tinignan kong salin sa Tagalog, hindi ganun na nakasulat, sabi ko dyan. Totoo naman po, talaga pong nagtingin ako, talagang hindi ganun. Yet, after this, wala pa rin, deadma pa rin, no, mga kapatid. Tapos sa isang mga comments dahil po marami ng mga comments, ano? Ay nagtabas po siya ng sinasabi niya, ang sabi niya, kung may pabasa ko ba, aaminin mo na ikaw ang kulto at hindi ang SDA. Sabi niya. Tapos ni-reiterate niya dito, no? Ano nga kung may pakita ko sa iyo, tatanggapin mo ba na ikaw ang kulto at hindi ang Adventist? Yun ang hamon niya, no? Ngayon, kaya niya pala hindi nilalabas, mga kapatid, no? Ay talagang meron na siyang nabubuong iskema o masamang plano, mga kapatid. Yan, yun na naman yung conclusion niya. Ano? Kaya ako daw inilalabas kasi meron akong masamang plano. Actually, meron pa yung binanggit, hindi lang masamang plano, eh, no? Yan. Yun daw yung aking, naglalagay na naman siya ng isipan sa akin na hindi ko naman yun ang iniisip. Ano po? Totoo na nadi-delayed, no, yung aking pagsagot sa kanya kasi hindi naman ako keyboard warrior, eh. Ano po? At isa pa, napaka-busy ko talaga, mga kapatid. Katulad ng lagi kong sinasabi. Ano po? Yung mga kasama ko nga sa ABM, pag tumatawag, hindi ko rin nasasagot. Sobrang kabisihan ko talaga. Ano? Katulad na lang nito, kahit inaabot na tayo ng hating gabi. Ito lang yung time na pwede ko nga magugol sa pagbigay ng reaction. Kasi pag napalagpas ko to, wala na naman. Ano ho? Yan, kakantsawa na naman tayo. Yan, ganyan po yan, eh. Okay? Naaantala po yon hindi dahil sa binabaliwala natin o dahil sa may maitim tayong plano. Hindi po, mga kapatid. Dahil sa kabisihan. Yan po ang totoo niyan, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kasi, hindi lang naman ito yung ating gawain. Ano po? Hindi lang ito. Marami, mga kapatid. Punong-puno tayo ng gampanin. Alam ko, yung mga kapatid na Adventista, alam nila yung gawain ng isang evangelist. Na hindi lang siya nakatutok doon sa puro pakikipagdebate, puro pakipag-usaping pangpananampalataya. Hindi lang doon, eh. Meron din tayong mga pagba-Bible study, may paglilingkod pa tayo sa ibang kapatiran natin, 'di ba? O lalo na't naririto ako ngayon sa active tayo dito sa pagbo-volunteer natin sa Red Cross as a licensed instructor. So masyado tayong talagang busy, mga kapatid. Ano po? Yan. So siya naman, habang tayo ay busy, nag-iisip siyang nag-iisip ng masama sa atin, eh, no? Meron itong madilim na balak. May plano itong hindi maganda. Siya yung nag-iisip sa atin. Hindi tayo nag-iisip ng masama para doon sa kanya. Ano po? In fact, sinabi ko nga dyan, eh, sige kako, pag uwi ko. Yan. Kaya lang, pag uwi ko naman, no? Patang-pata na rin ako sa sobrang pagod. Hindi ko na rin magawa siya naman panay ang buyo.
ganun ang ginagawa. Tapos binabaliktad niya ngayon yung sitwasyon na tayo yung may maduming iniisip. 'Di ba? So hindi healthy yung ganun niyang ginagawa, ano? Tuloy natin. Dahil nga may hawak siya na katibayan sa binasa niya, no? Nakakakita siya ng opportunity kaya siguro hindi niya nilalabas at eto nga naghamon siya ng ganito. Na ang reply ko lang naman sa kanya, ipakita mo na lang kung talagang meron dahil hanggat wala kang inilalabas na ebidensya diyan sa binasa mo sa debate, talagang sinungaling ka, anak ka talaga ni Satanas, the father of lies. Kasi ako may pinakita akong ebidensya, no? Tapos ikaw, wala kang nilalabas. Ano lumalabas ngayon? Di hindi totoo yung sinasabi mo. Alright? And yet, hindi na pa rin po nilalabas, mga kapatid, no? Kaya nga po, nag-third post po ako, ang sabi ko sa kanya, no? Diyan sa hamon mo, Camacho, wala akong kailangang aminin sa iyo diyan, no, Camacho? Kung may mailabas kang proof ng binasa mong salin ng MBB sa debate, but for the sake of truth, sabi ko dito, no, for the sake of truth, kapag nakita kong talaga may ganyan salin ng magandang balita, Biblia, kagaya ng binasa mo sa debate, aaminin ko sa lahat dito na hindi ko talaga nakita yan at maaaring nagkamali ako. You see? Talaga pong for the sake of truth, dahil alam niyo po kung bakit, mga kapatid. Importante po yung text na yon for us. Importante po. I really want to know the truth. So, ayan, ano? Pinalalabas niya na yun yung ating iniisip, no? Pagkatapos gusto niyang makita natin na parang gusto niyang sabihin, gusto talaga niyang makita yung katotohanan. Ano? Yan. Hindi totoo yun na gusto niyang makita talaga katotohanan eh. Ang gusto niya, maipahiya talaga tayo. Kaya panay ang pangungulit niya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, kung talagang gusto niya makita ang katotohanan, bakit hindi niya tayo ipiniem? Brother Fernan, no? Totoo ba na may ganyang saling? Kasi wala akong nabasa eh. Yan. 'Di ba? Pero once na yan ay inilagay mo diyan sa social media, iba gusto mong iparating. Tapos mangungulit ka, kukulitin mo yung kausap mo. 'Di ba? Sisiraan mo, pagsasalitaan mo ng hindi maganda. Ano ho? Yan. So sino ang mayroong dirty tactics? Hindi tayo, mga kapatid, kundi siya. Yan. Siya talaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon. Natatandaan niyo ba yung talagang showdown? No? Yeah. Kasi kung natatandaan niyo yung talagang showdown, mga kapatid, wala na siyang dapat na idahilan, kundi tanggapin na kulto siya. Kasi ito yun, no? Ito yan, di ba? Bigyan lang natin ng backgrounds, ha? Saka kukulit, kaya tayo nag-chat eh. Aaminin mo ba na kulto ka kapag ka nabasa at hindi ang Adventist? Sabi niya, ipakita mo. Tapos, go ahead. Siya pa nga ang naghahamon eh. Go ahead, ipahiya mo kung kaya mo. So, talaga siya, nag-i-ignite siya ng isang bagay na kapag ka nabasa natin, siya mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Binasa ko yun, hindi para, hindi dahil sa mayroon tayong madilim na balak, kundi niyuyurakan na niya yung katotohanan ng ating daladala. At yung aking pagkatao, gusto niyang masira talaga sa audience. Kaya nang nabasa natin, hindi ako ang nagpahiya sa kanya. Siya mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Biruin mo, sabihin mo, Camacho Jr., Fernando Baisa, go ahead. Ipahiya mo kung kaya mo. Yan, Nasaan ang salin mo ng MBB? Di ba ganun yun? Tapos ito, kasi yung hamon nga natin ito eh. Pag nabasa,
Pag naipabasa o mabasa ko ba na tama ang nasa video ng Deuteronomy 5? Aaminin mo ba na ikaw ang kulto at hindi ang Adventist? Tatanggapin mo ba? Ano sagot niya? Ipakita mo yung MBB word for word. Diba? Ipahiya mo. Yan. I am accepting the showdown. Naipabasa natin ngayon. Nabasa natin, naipabasa natin ngayon at inaccept naman niya na talagang may ganoon. So hindi mo na kinakailangan, kumbaga, hindi mo na kinakailangan na i-shout out mo pa sa media, ako isang kulto, ganito. Yan, hindi mo na kailangan yon, kapatid na Erwin. Yung part lang na tinanggap mo, yung showdown na yon, declaration na yon, na ikaw ang kulto at hindi ang Seventh-day Adventist. Ganun po yun, mga kaibigan, mga kapatid. Parang kay kapatid na Eli nung araw, di ba? Pag nakikipagdebate siya, di ba? Kapag ka, sabi ni ka Eli, kapag ka, ano yun? Kapag ka inulit natin ang video, ano ba? Kapag ka ni-rewind natin ang video, at ganito ang sinasabi mo, sasabihin mo tatanggapin mo ba sa harap ng maraming tao na sinungaling ka? Tinanggap nung tao. Naiparinig ngayon sa video. Tapos na debate. Hindi mo na kinakailangan na sabihin pa na sinungaling ako. Hindi mo na kinakailangan ganun sabihin. No? Yung inaccept mo yung challenge, declaration na yun ka. Di ba? Ano pa? Yung challenge ginagamit ko lang si Ka Eli Soriano para maunawaan lang po ninyo. Kapag ka nabasa ko ganito, tatanggapin mo ba sa lahat ng mga taong naririto? Yan. Na sinungaling ka? Yan. Kinululit. Nung nabasa ni Soriano, wala nang declaration yon, matik na yon. Natalo yung kanyang kalaban at sinungaling. Yan. Sa tagpong ito, pareho din yan ng sistema. Nang inaccept po ninyo yung showdown, automatic na po yun. Na ganun nga kayo at hindi ang Adventist ang siyang kulto. Yan, ganun po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang nakakatuwa, nung nabasa natin, ito yung balikwas naman niya. Kitang-kita naman no? Kaya nga lang po, ang issue na ngayon ay hindi na yung kung may nabasa, kundi kung valid ba yung binasa. Doon kayo sa tumakbo para makalusot. Yan. Ang issue na daw ngayon, hindi na yung may mabasa. Kundi, kung valid ba? Nakita niyo yung palusot? Diba? Nabasa na. Ang usapan, mabasa. Hindi naman showdown dyan kung mapatunayan ko sa yung legit, kumbaga, mapatunayan ko sa yung gayon, tatanggapin ba? Hindi yun ang usapan. Ang showdown, kung mabasa ko ba, ano tugon po ninyo? Basahin mo ng word for word. Tinatanggap ko hamon mo, nabasa. Ano ngayon ang palusot niya? Kita naman no? Kaya nga lang po, ang issue na ngayon ay hindi na yung kung may nabasa, kundi kung valid ba yung binasa. Patay tayo. Kaya kitang-kita naman Patay na. Akala niya makakalusot siya. Wala na. Tapos na. Hindi na makakalusot. No? Nung tinanggap po ninyo, tapos na yon. Finish na. Kaya, ang issue na niya ngayon, ano ibig sabihin nun? Gumagawa siya ng panibago niyang lulusutan. So, and I think na naunawaan nyo na po yung aking ibig sabihin doon, mga kapatid. Yan. Kaya ako hindi ko na hinihintay na si Ka Erwin de la Cruz marinig pa sa kanyang labi. No?
na siya ay kulto, ang Adventist hindi ko na yun hindi ko na gusto pang marinig yon. Kasi the way na inaccept niya, tinanggap na niya yon. Katulad na rin ng mga example ko sa inyong binanggit kanina. At bilang pagpapalusot, ang issue na niya ngayon, ganito na. Hindi. Hindi po kayo makakalusot. Hindi na po kayo makakalusot, mga kaibigan, di ba? Tapos na usapan ng nabasa. Ayun. Kaya itong ginagawa ni kapatid na Erwin de la Cruz, wala na ito. No? Puro na lang ito patotsada, pasaring, kapatid na Erwin, ay akin lang sa iyo, no? Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Huwag ka manatili dyan. Iwanan mo na yan. Hindi yan ang hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Magbalik loob ka, kapatid na Erwin. Alisin mo na yang sama ng loob mo. I-let go mo na yan. Pabayaan mo na yan. Kasi the more na hindi ka aalis dyan at hindi mo tatanggapin yung katotohanan, mananatili ka lang nagdurusa. Mananatili ka lang stress. Mananatili ka lang mag-iisip ng kung ano-ano, kung papaano mo tututulan. Ang matwid na aral na dala-dala ng Seventh-day Adventist. Patuloy ka lang magsasalita ng mga walang kabuluhan. Patuloy ka lang sa pagyurak. Pag hindi mo inalis yang galit sa dibdib mo, magpapatuloy ka lang sa pagsasalita ng hindi maganda. Ang sabi ng Biblia, ang wika sa atin ng Biblia ganito, kapatid na Eric, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Totoo yan, kapatid na Eric, kapatid na tawag nito, kapatid na Erwin de la Cruz. Lumapit ka sa ating Panginoon. Iluhod mo ang iyong tuhod. Tanggapin mo na nagkamali ka. Tanggapin mo na nagkaroon ka ng pagkakasala. Idulog mo uli sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, salamat sapagkat may mga Adventistang mga ngaral na nagtuturo ng totoong aral. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi makakapagbaba ng ating pagkalalaki kung isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. At kung tatanggapin natin na tayo ay nagkamali talaga. Wag mo nang ipagpilitan yung mali. Dahil the more na ginagawa mo yan, lalo ka lang mapapahiya. Tignan mo, nung inilabas mo yung reaction video mo, diba? Sa akala mo, nakapanayo ka na. Sa akala mo, nasiraan mo na at nadibang mo na ang Adventist. Nung katulad nito, nagbigay ako ng reaction. Part 1 pa lang yan. Nagbigay ako ng reaction. Lalo kang nasumpungang nasa kamalian. Lalo ka lang maipapahiya ng daladala mo. Hindi mo ba napansin, iniwan ka na ng mga kasama mo? Di ba? Kara-karaka nung sasagutin mo yung video ko. Anong sabi ng kapatid na Ronald? Kapatid na Ronald Ubidos. Para hindi madama yung programa niya, kasi alam niya alam niya yung pinaglalaban ko Alam niya yung pinaglalaban ng Adventist
Nag-off ngayon siya. Oh? Dahil alam niya kapag sinagot kita, madadali ka. Oh? Lalo na pinag-uusapan Deuteronomy 5, kaya nag-off siya eh. Inalis niya yung kanyang yung kanyang programa eh. 'Di ba? Oh, tapos di nag-post ka ngayon ng disclaimer na hindi ka tama yung ginawa ng kapatid na Ronald Ubidos. Kasi kung hindi talaga siya umalis, hindi siya nag-off ng kamay, talagang pasok siya rito. Pasok yung programa niya. Oh, dahil alam niya maraming butas eh. Oh. 'Di ba? Ganun po 'yan. Pero mo iniwang kanila ikaw na lang mag-isa. Oh. Tapos nung sa post mo, dalawa kayo. Nung pagka ginsa-ginsa natin, isa ka na lang. Nakakalungkot 'yun. Tignan mo ako, kapatid na Erwin. Hindi ako sumasagot sa madalang akong pumindot ng keyboard. Pero ang mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi ako iniiwan. Oh. Sila yung nagtatanggol sa akin. Bakit? Alam nila yung sinasabi ko, nasa katotohanan. Oh. Oh. Di ba? Oh. At yung iba naman sumasagot dyan, hindi naman for the sake na para ipagtanggol ako, kundi upang maipakita sa iyo yung katotohanan na sinasampalatayanan ng Adventist. Di ba? Oh. Di ba napapansin? Yung isang post mo, katumbas ng aming 10. Mag-reply ka, kukuyugin na naman yung mo. Samantalang sa'yo, ilan ang kumakampi? Sana nare-realize mo yon. Tapos yung inaasahan mong magiging kasama mo, iniwang ka. Iniwang ka. Nakikisaw-saw ba sila doon sa chatting? Nang usaping Wala. Di mo ba naiisip yung kapatid na Erwin? Sa labang ito, ikaw lang talaga napapahiya. Tapos, meron ngang mangilan-ngilan na nakikisaw-saw sa'yo, didamay sila sa kahihiyan mo. Di ba? Kasi, naniwala sila doon sa mali mong ipinaglalaban na ngayon na itutuwid natin. Kaya magbago ka na, kapatid na Erwin. Siguro yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, hindi mo na nakita. Maaring magbigay sila ng reaction nila kung bakit sila nag-hands off sa'yo. Pwedeng magsabi sila ng kanilang dahilan, pero yung totoong dahilan, iniwan ka talaga. Diba? Baka nga nung pati una sila yung susug ng susug. Sige, labanan mo. Baka lang yun. Hindi ko naman sinasabi ganun talaga. Tapos nung napaharap ka na, nagkagulong-gulong ka, talo ka sa debate, bugbog sarado inabot mo. Bigla ka ngayon iniwan. Magbibigay ka pa ng reaksyon. Di lalo na. Yan. Ganun po yan. Kaya kawawa ka dyan, kapatid na Erwin. Di ba kasama ka sa programang yon? Pagkatapos nung magbibigay ka ng reaction, hindi ka nakasama? Ikaw na lang mag-isa? Di mo ba naisip yon? Kaawa-awa ang kalagayan mo ngayon, kapatid na Erwin. Sa pagitan ng pinapainit mong usapin. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Lalo ka lang mapapahiya. Lalo ka lang... Kasi kung didikdikin pa kita ng mabuti, mas mas madidepress ka eh. At saka ako naaawa ako sa asawa mo eh. Kasi the more na nagkakaroon tayo ng ganitong usapin, mapapanood niya ito eh. Ano mararamdaman ng asawa mo? Tapos habang tinutulugsa mo, sabi mong kultong Adventist, ang asawa mo, membro ng Seventh-day Adventist eh. Parang sinasampal mo siya. Parang sinasabi mong kulto siya. Di ba? Wag kapatid na Erwin.
Pasalamat ka nga, ang asawa mo Adventist, may takot sa Diyos. Huwag mo siya isama sa kulto. Ano? Kaya ako naaawa ko sa kalagayan mo eh. At naaawa rin ako doon sa pamilya mo. Nung nababasa ng mga anak mo, yung mga posting mo, ano sasabihin nila? Hindi ba sila nagsasalita pero naunawaan nila, unethical po yung ginagawa ninyo, unprofessional. Di ba? So, pansamantala ay dito ko muna tatapusin yung aking part 1, no? Thank you kapatid Kirma Coriaco. Gabi-gabi na Brad, no? Sige pa rin, you need to rest po. Thank you sa pagpapaalala kapatid na Kirma Coriaco. Yan, no? So, natatawa ako sa iba nating. Babasa na lang ako ng mga comments, then tayo po ay magsasara na ng ating programa. Sargi Chua, umatras na kasi si Erwin de la Cruz kay Bro Johnson Llamas Amikan. Kaya dyan na siya bumabanat sa mas bata, kaso di pa rin nakalusot. Kitang-kita talaga ang puot sa kanyang puso. God bless you, bro. Okay, sabi ni Sarge Chua. Jerry Corpus, good morning. Sabi ni Sarge Chua pa rin, parang defense mechanism na lang yung mga explanation ni Erwin de la Cruz kasi na-checkmate na siya. Totoo po yun. Okay, mahilig pala itong si Bro Erwin sa palusot.com. Sa sunod niyan ay kapitulolaway.com. Tapos versikulo bunganga.com, etc. Sabi ni Bongski Ikban. Yan. Kalo Brad. Yan. Sabi niya, no? Okay. Amen, amen, amen. Ang sino mang bumangga sa katotohanan ay magigiba. Ani Arlie Baradas. Wow, Kap, walang tulugan. Okay. Pride.com din pala meron, Kap. Yun, meron daw si kapatid na kapatid Erwin, pride.com. Yan. Darly Caballero, pag malipat ng SD yan, tiyak, madisiplina yan siya. Alright, mga kapatid, mga kaibigan, ang programa po ng ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, ay muli pong nagpapaalam pansamantala sa Himpapawid. Ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo ay patuloy po kayong binabati ng isang mapagpalang gabi. Ano po? Yan. Hasta la vista. Viva Adventista del Séptimo Día. Viva Advent Biblical Ministry. Viva El Señor. Chukbok Hamnida. Mispa po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bukasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.